Sa pagpapatuloy ng kwento, sumabog ang naglalagablab na pulang enerhiya. Ang alon ng kapangyarihan ay humawi sa hangin, ngunit sa kabila ng matinding pag-atake na bigo, itong tuluyang maabot ang target. Si Dijun ay nakatakas. Isang malamig na inis ang sumilay sa mukha ng nilalang na naiwan sa gitna ng alikabok. Gayunpaman, hindi ito lubos na nabigo. Sa harap niya ay nananatili ang isang mahalagang bagay, isang katawan na naglalaman ng pambihirang kapangyarihan. Para sa kanya, sapat na yon. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang iniwang alas ni Dijun, isang misteryosong artifact na naglalaman ng natitirang kapangyarihan ng kanyang kalaban. Ngunit sa halip na kabahan, ang Demon Lord ay napangisi. Sa kanyang pananaw, ang kapangyarihan ni Dijun ay ubos na. Ang artifact na ito, bagaman kahanga-hanga, ay hindi sapat upang maging tunay na banta sa kanya. Sa halip, pinili niyang angkinin ito. Isang napakalaking enerhiya ang biglang sumiklab mula sa artifact. Ang pulang liwanag ay bumuo ng isang napakalaking bilog sa kalangitan, tila isang puwersang kayang lunukin ang lahat ng nasa paligid. Ang demonyo, ang nagsimulang baguhin at pinuhin ang kapangyarihang iyon, inaangkin ito bilang sarili niyang sandata. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang kakaibang presensya ang biglang lumitaw. Mula sa kawalan, isang figura ang sumugod at bumulosok pababa sa kalangitan ng Demon Lord. Sa isang iglap, kumalat ang mga kumikislap na tanikala ng enerhiya, mabilis na pumulupot sa demonyong nilalang at pumigil sa kanyang galaw. Ang biglang panghihimasok ay nagpatigil sa kanyang kilos. Sa gitnang nagngangalit ng tensyon, isang malakas na halakhak ang muling umalingaw-ngaw. Ang pangalan ni Lord Hengyuan ay sumiklab sa hangin, isang presensyang sapat upang manginig ang lahat ng naroroon. Ang grupo ni Leon Xiao ay napilitang umatras, ang kanilang mga anyo ay tila hinahabol ng nagbabantang kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan, si Leon Xiao ay nananatiling kalmado, ngunit sa kaibuturan, mabilis na umiikot ang kanyang isipan. Alam niya ang sitwasyon ay papalapit na sa sukdulan. Ang tanging paraan upang mabuhay ay ang pagpasok sa loob ng World God Monument. Ngunit kaakibat nito ang isang mabigat na kapalit. Kapag nalantad ang monumento bilang isang transcendent grade artifact, ang lahat ng papasok ay maaaring matrap sa loob nito ng matagal hanggang sa maabot niya ang rurok ng kanyang lakas bago sila muling mapalaya. At sa ngayon, hindi pa yun posible, kaya pinili niya na maghintay. Samantala, ang iba ay nalito at naguluhan. Ang pagkawala ni Lord Yi ay nagdulot ng tensyon sa hanay. Ang pangalan ni Ji Shengfeng na binanggit ni Lord Hengyuan ay tila may malalim na kahulugan, isang alaala na malabo ngunit mabigat sa kanilang isipan. Ngunit bago pa man nila lubos na maunawaan ang sitwasyon, isang nakakatakot na presensya ang muling bumalot sa kalangitan. Sa itaas nila, pulang liwanag ay nagsimulang magtipon, bumuo ng isang napakalaking bilog ng demonic energy. Sa gitna nito ay ang World God Monument, hawak at binalot ng nilalang na may demonic body. Ang kanyang aura ay mas lumakas pa. Sa loob ng demonic cloud, nagsimula ang tunay na proseso, ang pagre-refine. Ang kapangyarihan ng demonyo ay kumalat sa buong kalangitan na parang isang lambat na walang takas. Unti-unti nitong nilalamon ang lahat ng enerhiya, ang artifact at maging ang natitirang lakas ng avatar na ginamit ni Dijun. Para kay Lord Hengyuan, ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng kanyang plano. Ang dalawang avatar ni Dijun, ang isa ay nakatakas, ngunit ang isa ay nanatili, ay iyon ay sapat na. Dahan-dahang ngumiti ang demonyo habang pinapalakas ang kanyang kontrol. Sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, ang buong kalangitan ay naging isang kulungan. Isang demonic cloud barrier ang bumalot sa battlefield, isang selyong walang sinuman ang makakatakas. At sa sandaling iyon, bumagsak ang kidlat mula sa kalangitan. Ang asul na liwanag ay sumabog, sumira sa lupa at nagbigay babala sa lahat ng naroroon. Walang makakatakas. Habang patuloy na lumalawak ang demonic cloud, agad na pagtanto ni Leon Xiao ang tunay na layunin ng demonic lord. Hindi lamang ang artifact ang kanyang nire-refine, kundi pati ang buong kalangitan at lupa. Kapag natupad ito, walang sinuman ang makakatakas. Sa harap ng nalalapit na kapahamakan, gumawa si Leon Xiao ng isang desperadong desisyon. Sa halip na magtago, pinili niyang gamitin ang World God Monument bilang huling alas, isang mapanganib na pustahan na maaaring magligtas o tuluyang magpahamak sa kanilang lahat. Ngunit bago pa man may sakatuparan ang kanyang plano, isang kakaibang tinig ang umalingaw-ngaw sa buong larangan. Ang mga salita ay tila sinaunang tula, mabigat at puno ng kahulugan na parang umaagos sa agos ng panahon.
Sa isang iglap ang lahat ay natigilan, maging si Lord Heng Yuan ay napahinto. Isang presensya ang lumitaw, hindi marahas, ngunit hindi matatawaran ng bigat. Sa sandaling yun, ang tensyon ay biglang nagbago. Ang mga kasamahan ni Li Yunxiao ay nakaramdam ng pag-asa, dumating na ang tulong. Ang bagong dating ay isang eksperto mula sa Holy Region, isang nilalang na ang lakas ay sapat upang yumanig kahit ang kumpiyansa ni Lord Heng Yuan. Kahit ang mga nakasaksi ay agad nakaunawa, ang taong ito ay hindi ordinaryo. Sa katahimikan ng langit na puno ng kidlat, ang misteryosong lalaki ay nakatayo sa ibabaw ng World God Monument. Ang kanyang anyo ay tila pinapalamutyan ng kosmikong enerhiya, parang ang mismong kalawakan ay sumusunod sa kanyang galaw. Sa harap niya, ang nakakatakot na demonic presence ng demonic lord ay tila nabawasan. Isang simpleng pahayag ang binitawan ng bagong dating na sa loob lamang ang siyam na paghinga, kaya niyang tapusin ang laban. Hindi ito yabang, ito ay isang katotohanan. Dagdag pa niya na naglalaro lamang ng chess kasama si Nang Kui, yun nang siya'y tawagin ni Gungyang Zhengqi. Sa loob ng siyam na pahinga, naunawaan na niya ang buong sitwasyon sa larangan. At sa kanyang paningin ang lahat ng ito ay simple lamang. Mula sa ibabaw ng World God Monument, tumayo siya na parang presensya na lampas sa mundo. Ang kanyang presensya ay hindi lamang malakas. Ito ay tila hindi saklaw ng normal na batas ng kapangyarihan. Saad pa niya na kung gugustuhin niya, ay kaya niyang tapusin ang demonic lord ng siyam na beses lamang. Sandaling katahimikan ang bumalot sa battlefield. Sa sandaling yon, ang ngiti ng misteryosong cultivator ay nanatiling mag-aantila, walang anumang bigat ang naganap na labanan sa kanyang paningin. Ang kanyang paglitaw at pagkawala ay parang simpleng galaw lamang sa isang larong chess. Sa loob ng demonic cloud, si Lord Heng Yuan ay tuluyang natigilan. Ang kanyang isipan ay gumulo isang bagay na hindi pa niya naranasan sa mahabang panahon. Sa unang pagkakataon, ang isang nilalang na tulad niya ay nakaramdam ng kawalan ng kontrol. Samantala, sa ibaba ang grupo ni Li Yunxiao ay tuluyang napatulala. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito at pagkamangha. Ang kanilang pangunawa sa lakas ay tila nabasag. At sa katahimikan, isang tanong ang lumutang, sino ba talaga ang taong ito? Sa gitna ng kanilang pag-aalinlangan, isang tinig ang sumagot. Si Li Yunxiao, na matagal nang nakamasid ay dahan-dahang nagsalita. Ang pangalan na kanyang binanggit ay tila may bigat na hindi maipaliwanag. Isang pangalan na may koneksyon sa Heaven's Moat Cliff, isang lugar na kilala ng iilan at kinatatakutan ng marami. Ngunit bago pa man lumalim ang kanilang pag-unawa, ang eksena ay nagbago. Si Zhou Qingfan ay nakaupo ng walang pakialam. Ang kanyang mga daliri ay marahang kumakatok isang chispis. Ang bawat galaw ay may ritmo, parang tula na isinasayaw sa hangin. Sa kanyang harapan, si Nang Qiuyu ay nakahilig, hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng malalim na pag-unawa. Sa katahimikan, nagsalita si Nang Qiuyu. Ang tatlong galaw na isinagawa ni Zhou Qingfan sa chessboard, ang mga yon ay hindi basta simpleng hakbang. Ang mga ito ay tumugma sa tatlong pangyayari sa labas. Tatlong pagbabago sa kapalaran na naganap sa battlefield, isang laro na may tunay na epekto sa realidad. Ngunit para kay Zhou Qingfan, ito ay walang halaga. Para sa kanya, ang lahat ay isang larong pambata, isang libangan upang patayin ang oras. Nang banggitin ni Nang Qiuyu ang pangalan ni Ting Guang, isang eksperto na may kaugnayan sa chessboard na yun, ang tono ay bahagyang nagbago. Ang imbitasyon ay malinaw. Isang laban, isang spar, isang tunay na banggaan ng kapangyarihan. Ngunit si Zhou Qingfan ay ngumiti lamang, isang ngiti na may halong panunuya at kawalang interes. Para sa kanya, ang ganong laban ay hindi nagbibigay ng kasiyahan, hindi ito sapat upang pukawin ang kanyang interes. At sa halip na sumagot ng diretso, ibinalik niya ang usapan sa isang simpleng bagay. Ibinalik niya ang usapan sa simpleng bagay, ang alak. Sa kanyang kamay, ang maliit na lalagyan ng alak ay tila mas mahalaga pa kaysa sa anumang usapin ng kapangyarihan o laban. Pinuri niya ito at sa isang iglap binitawan niya ito. Ang sisidlan ay nahulog mula sa ulap, bumagsak patungo sa kailaliman ng bangin. Si Nang Qiuyu ay bahagyang nagulat ngunit nanatiling tahimik. At sa gitnang katahimikan, isang mahinang halakhak ang umalingaw-ngaw. Sa gitnang tahimik na tensyon, ang pangalan ni Zhou Qingfan ay muling umalingaw-ngaw. At sa pagkakataong ito, malinaw na ang bigat nito. Sa isipan ng Demon Lord, ang pangalang yon ay hindi basta pangalan lamang.
Ito ay isang alaala mula sa nakaraan ni Dijun, isang figura na kunatatakutan kahit sa sinaunang panahon. Ang grupo ni na Leon Xiao ay nagkatinginan. Para sa iba, ang pangalang yon ay alamat. Ngunit para kay Leon Xiao, ito ay isang katotohanang matagal na niyang alam, ang Void Martial Sovereign. Ngunit ang pagbanggit ng isa pang pangalan, Ji Shengfeng, ay lalo pang nagpalalim sa misteryo, isang pangalang matagal nang nawala sa kasaysayan, ngunit biglang lumitaw muli, at ang katotohanang alam ito ni Leon Xiao ay naging dahilan upang pagduduhan siya. Sa harap ng mga titig na puno ng hinala, si Leon Xiao ay nanatiling kalmado. Walang kahit anong bakas ng kaba sa kanyang muka. Para sa kanya, ang mga tanong ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang sitwasyon sa harap nila. Samantala, isang malamig na desisyon ang nabuo sa isipan ni Lord Suyan kapag nakabalik ito sa Holy Region. Matapos masaksikahan ang kakaibang kaalaman ni Leon Xiao, ay nagpasya na siya sa atin ng kanyang pagkatao. Hindi lamang dahil sa kanyang kaalaman kundi dahil sa mga lihim at kayamanang tila nakapalibot sa kanya. Ngunit bago pa man lumalim ang kanilang pagdududa, isang pamilyar na presensya ang muling lumitaw. Si Zuo Qingfan ay bumalik. Sa isang iglap, siya ay nasa gitna ng grupo, tila ba wala lamang nangyari. Ang kanyang tono ay magaan, halos pabiro, habang sinisigurado na walang nasaktan. Ngunit para kay Lord Suyan, ang galit ay agad sumiklab. Ang kawalan ng pakialam ni Zuo Qingfan ang kanyang paglalaro ng chess, habang ang iba ay nasa bingit ng kamatayan, ay hindi niya matanggap. Sa harap ng kanyang galit, si Zuo Qingfan ay ngumiti lamang, isang ngiti na puno ng walang pakialam. Sa kanyang paningin, ang buhay at kamatayan ay bahagi ng tadhana. Kahit ang pinakamalakas ay hindi kayang baguhin ang daloy nito. Ang kanyang mga salita ay mabigat, ang kapalaran ay hindi maaaring pilitin. Ngunit sa kabila ng kanyang kalmadong paliwanag, ang sitwasyon ay hindi pa tapos. Sa kalangitan ang demonic energy ay muling nagtipon, ang espasyo ang nabaluktot, at mula sa gitna ng naglalakihang puwersa, ang Demon Lord ay muling lumitaw. Ang kanyang aura ay mas mabigat, mas mapanganib, at puno ng determinasyon. Sa kanyang harapan, si Zuo Qingfan ay nakatayo ng walang takot. Isang mahinang halakhak ang lumabas mula sa demonyo, habang ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kalangitan. Ang tadhana ay may saraling landas, at ang pagdating ni Zuo Qingfan ay bahagi nito. Sa huling sandali, ang kanyang tinig ay naging malinaw at mabigat, isang deklarasyon, isang hamon, at isang pagkilala. Zuo Qingfan, ang Void Martial Sovereign. Sa ilalim ng naglalagablan na enerhiya ng langit at lupa, ang dalawang nilalang ay nagharap. Isang laban na magtatakda ng kapalaran ng lahat ng naroroon.